At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 103 para dito kay season 3 ni One Punch Man natin. At ayan, ay since na medyo maaga-aga tayo ngayon ay magdadalawang episode tayo sa araw na to. So yun naman ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos sa pagbabalita ni King kay Tatsumaki na nasa kanya na nga si Tareyo at ngayon papunta na sila dun sa may surface. At eto nga, babawi na ngayon eto si Tatsumaki laban dyan kay Psychos. But then, ang continuation niyan is dito naman na muna sa tapatan neto ni Darkshine saka nga neto ni Garo. At eto nga ngayon ay titigan dito. Etong dalawa, di pa sila nakakibu dyan. Pero eto nga, biglang dali-dali sumugod na etong si Garo at eto, pinaulanan niya ng pagkarami-raming suntok etong si Darkshine. So dito napapatras na etong si Darkshine at sabi niya nga rito na hindi lang bumilis etong si Garo, kung hindi, lumakas din siya kasi yung mga suntok ni Garo bumibigat at saka nga lahat na puro ang lalakas ng mga tamang binibigay sa kanya. So dito napapatras na talaga etong si Darkshine, but then suddenly ay biglang bumawi ng suntok etong si Darkshine dyan kay Garo. Pero ang dali lang ni Garo na dineflect etong suntok nga ni Darkshine gamit etong kanyang hinlalaki. At eto nga ngayon pasok na sa loob ng range ni Darkshine etong si Garo at eto nga forma na etong si Garo dyan. At pagkatapos nga niya is back, bam! Sa pool ngayon dito etong si Darkshine, grabe, napuruan talaga siya dito ni Garo. At then pagkatapos nga yan, eto nga laglag ngayon dyan etong si Darkshine at dito ay talagang napaubo na ng dugo etong si Darkshine. So eto, hihinga-hinga na etong si Darkshine dyan at maya-maya pa ay dito bumangon na etong si Darkshine, pero yung parang bangenge pa etong si Darkshine dyan. At eto ngayon sa isip-isip ni Darkshine, sabi niya nga rito na ginagamit lang siya o ginagawa siyang stepping stone ni Garo para mas pabutihin pa at mas palakasin yung kanyang technique. At eto, pinapawis ngayon dito etong si Darkshine. At ayun naman si Garo mula sa may itaas ay pinanonood niya lang, pinagmamasdan niya lang dyan etong si Darkshine. At then eto na nga ngayon, baba na etong si Garo, punta na siya dyan kay Darkshine at sabi niya nga dyan na di ba isang hero etong si Darkshine at ipinangako ni Darkshine na tatapusin niya nga raw etong paglalaro ni Garo bilang isang halimaw. Pero dito hindi na naimik etong si Darkshine. At then eto nga ngayon, bilang tindig etong si Garo sa harapan ni Darkshine, sabi niya nga dyan, pero ito pagmasdan mo ko, nakatayo pa rin ako, sabi ng ganyan. So grabe, dito wala, parang nawala ng kumpiyansa na etong si Darkshine. Yung itsura niya talagang lumong-lumo na siya sa harapan nito ni Garo. At then after nga nito ay balik na nga rito sa past ni Darkshine. At eto nga yung itsura niya nung bata pa etong si Darkshine. So eto nga, nung bata pa si Darkshine ay talagang mahina yung kanyang katawan at patpatin pa, at di nga raw siya mahusay pagdating sa mga athletics activities. So lahat ng mga sports saka sa lahat ng mga larong sinasalihan niya, laging talo-talonan etong si Darkshine. So kaya nga dahil rito ay nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Pero nung dumating yung kanyang ika-15th na birthday ay nag-request siya sa kanyang magulang na bilhan siya nito ng 3 kilograms na dumbbell. At eto ngayon, araw-araw walang palya binubuhat yan ni Darkshine, at hanggang sa dumating yung panahon na dinadagdagan niya yung bigat ng 3 kilograms. So nagiging 5 kilograms, 10 kilograms, 20 kilograms, hanggang paglipas ng ilang taon ay eto nga, boom, naging buff na rito etong si Darkshine. At eto nga, kaya na raw niya bumuhat ng hanggang 50 kilograms gamit lang itong kanyang isang kamay. So grabe, ang tindi ng progress dito ni Darkshine. Pero hindi pa dyan natatapos, dahil pagkalipas pa ng ilang taon ay mas bumigat pa yung kanyang binubuhat hanggang sa umabot na nga to sa 1 at 2 ton. So grabe, imagine, sobrang bigat ng binubuhat ng mama na nga na to. At eto nga, talagang lumalakas pa ng husto rito itong pangangatawan ni Darkshine hanggang sa maabot niya na nga at makuha itong parang perfect na pangangatawan niya. So ito, grabe, kala mo naging baki na itong si Darkshine dyan. At ito nga, sabi nga rito na sa sobrang lakas ni Darkshine, hindi na raw siya masukat sa pamamagitan ng mga numero. So ganyang katindi yung naging progress nga nito ni Darkshine. At dahil lang nga rito, dahil sa sobrang lumakas na itong si Darkshine, kaya lahat ngayon ng sports na sinasalihan ngayon ni Darkshine, lahat yan, siya yung nanalo. So siya yung naging number 1 pagdating sa mundo ng mga athlete. At eto nga ngayon,
natin dahil rito talagang tumaas din yung self-esteem ni Darkshine at yung kanyang tiwala nga sa sarili, lalo na sa kanyang muscle. Pero hindi pa dito natatapos, grabe, di matapos-tapos ito si Darkshine. Pero dahil nga dito na wala nang makatalo kay Darkshine, kaya dito na siya simulang pumasok ngayon sa mundo ng mga hero. Pero ganun pa man rin, kahit nasa mundo na ng heroes ito si Darkshine, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagkapanalo at wala pa nga rin nakakatalo sa kanya hanggang so umabot na nga siya sa S-class na rango. So yung sinasabi rito na wala pang makatalo kay Darkshine, referring yan dun na sa mga monsters sa labas dyan, yung mga S-class hero. But then eto nga, going back, dahil nga sa sobrang lumakas itong si Darkshine, kaya dito na nga siya simula naghanap ngayon ng rival na kung saan pwede niyang malabas itong kanyang 100%. So ibig sabihin, di pa nailalabas ni Darkshine yung kanyang 100% pag nakikipaglaban sa mga halimo kasi nga lumakas siya ng todo madali niyang natatalo yung mga yon. But then after nga niyan, eto nga ngayon is bam! Going back na rito sa laban nga ni Darkshine saka nga ni Garo at eto nga talagang binabanatan siya ng gusto dito ni Garo at talagang napo-pushback na etong si Darkshine. So ang tanong nga rito ng narrator natin, was he looking for a fight? At ang sagot nga rito ay no. At then eto nga ngayon biglang tumigil muna umatras ng bahagya etong si Garo para bumuelo siya at pagkatapos nga nito is bam bam pamala, sige grabe. Binalikan niya ng pagkarami-raming suntok dyan etong si Darkshine. So grabe, gulpi sarado rito etong si Darkshine, pero maya-maya pa ay biglang bumawi ng suntok etong si Darkshine, talagang gigil na gigil na etong si Darkshine dyan kay Garo. Pero pagkatapos nga niya is bam 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 mala, sige grabe, hindi umubra kahit na anong laban o fight back yung gawin ni Darkshine laban dito kay Garo. Talagang wala, talagang ginugulpi lang siya pabalik ni Garo. At then, ay dito na nga ngayon talagang natakot na etong si Darkshine, wala na siyang magawa laban dito kay Garo. At dito na nga ngayon nasabi ni Darkshine na etong si Garo, talagang pagkalakas-lakas Garo talaga ng lalaki na nga na to. At eto ngayon sabi nga ni Darkshine na ano kayang problema sa kanya dahil etong si Garo karapat dapat naman daw yan worthy na kalabanin siya ng 100% ni Darkshine. Pero ano raw itong nararamdaman dito ni Darkshine? So ito nga pinapahawis na rito itong si Darkshine. At ito ngayon balik dito sa narrator natin, sabi nga ng narrator dito, he was not looking for a fight. So referring nga dito yan kay Darkshine. At ang tuloy nga ngayon dito habang ginugulpi itong si Darkshine, he was looking for the thrill of victory. He would not throw himself into a struggle without a clear outcome of victory or defeat. At so ayan pala yung mindset nga nito ni Darkshine. At yung pagkatapos nga niyan, eto nga talagang naiba na yung tingin ni Darkshine dito kay Garo. Grabe, parang kala mo nagiging demonyo na ito si Garo sa paningin ni Darkshine. At ito nga, ang sabi nga rito ng narrator natin, yung matagal na pakiramdam na nawala kay Darkshine ay biglang bumalik sa kanya big time. At ang tawag nga rito ay matinding pagkatakot. At eto nga talagang nginig na rito, nag-chill na Eto si Darkshine talagang antindi ng takot niya dyan kay Garo. At yung pagkatapos nga niya, boom, grabe, sobrang laki na nga ni Garo sa paningin nito ni Darkshine. So para dito kay Darkshine, kala mo kakainin na siya, lalamunin siya ng buo nito ni Garo. At din ay pagkatapos nga niyan, yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 103 natin. At ayan, grabe, ang tindi ng pinsalang binigay nito ni Garo dyan kay Darkshine. So hindi man physically, kasi parang kung titignan, yung katawan ni Darkshine parang hindi naman ganun napupuruhan pero yung spirit ni Darkshine, ayan, yung natira nga nito, yung na-damage ni Garo. So kaya ayan, talagang nawawala na ng loob ito si Darkshine na lumaban dyan kay Garo. Pero yun nga guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin. At ayun, na hintay-hintay lang para sa next episode natin. So yun na naman, kung natripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So ayan, ay lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.